Oh, good morning everyone. Dito po sa ating pag-aaralan ay ang sinabi po ni Jesus sa mga Pariseo na hindi ang amang nasa langit ang inyong ama, kundi Diablo ang inyong ama, sa mga religious leaders. Sapagkat pinagsisikapan niya akong patayin, gayong wala naman akong ginagawa. Pinapahayag ko lang kung ano pinapahayag ng ating amang nasa langit. Ngunit gusto niyo, anong gusto niyo sa akin? Was akin? So, hindi ganyan ang sinasabi niyong ang ama niyo ay si Abraham. Simulan na po natin ang ating topic. Ito po ay kukunin natin sa Juan chapter 8 verse 44. Ano ang sinasabi ng John 8:44? Ang sabi ni Jesus, ang Diablo ang inyong ama. Napaka-tinding akusado, pero totoo yan. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. So, ibig sabihin po, ang gusto lang namang gawin kasi gusto nila patayin eh. Ang Satanas ang may gawa niyan. Hindi ang Diyos. At ano pa, sabi niya, pagpatuloy natin ang 8:44 ng John. Sa simula pa lang, siya ay mamamatay tao, si Satanas. At si Satanas, sabi ni Jesus Christ, hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman. Ang tindi ng Diablo, no? Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. So, sa buhay po ni Satanas talagang ang sinasabi ni Jesus Christ, yung katotohanan ng katangian ni Satanas, wala daw puwang sa kanya ang katotohanan kay Satanas. At ang sabi pa ni Jesus Christ, tuktungan po natin uli, kasi iniisa-isa ko po para po maintindihan natin. At sabi sa 1:844, kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, si Satanas, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling. Ang kalikasan pala ni Satanas ay kasinungalingan. Yun yung pagkatayong karakter niya. Hindi pagkatao, hindi naman tao yan eh. No? Yung kanya pong katangian o traits ay pagka-sinungaling. Buo kanyang sarili ay sinungaling. At siya, tuktungan pa natin ang sinabi ni Jesus, at siya ang ama ng kasinungalingan. Tayo po manalangin, dakilang Diyos, samahan mo kami sa umagang ito. Ayon sa iyong salita ay matagpuan namin ang Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen. Ano sabi ng talata? Ano po yung sabi ng talata? Kapag si Satanas, kasi kausap niya rito ang mga religious leaders, ang ama nyo, kung ano yung gagawin nyo, dapat naaayon sa kanyang kagustuhan. Kasi ganyan si Satanas eh. Ito yung sinasabi niya sa talata. Pinapaliwanag na natin. Parang ganito, pag sa nakikita ko sa inyo, ang ama nyo si Satanas. Kung ano yung ginagawa ninyo, ay ayon sa kagustuhan ng inyong amang kasinungalingan. Sobrang tuso ni Satanas. At ayon din sa kasulatan sa 1:84, ibig sabihin ni Jesus, walang puwang sa Satanas ang katotohanan. Iisipin nyo yung katotohanan kay Satanas, walang puwang. Hindi siya magsasabi talaga ng katotohanan, puro kasinungalingan. Ibig sabihin ko lamang po na sinasabi ni Jesus Christ sa translation, ibig sabihin ko lang po, si Satanas ayaw niya
sa kabutihan. Sapagkat siya ay sinungaling, ama ng kasinungalingan. Lahat ng sinasabi ni Satanas hindi totoo. Kaya mag-ingat kayo. Baka pinapatibong na pala kayo ni Satanas, o ako, o to siya, o sino man sa atin. Mag-ingat tayo. Kasi yun yung katangiang mayroon si Satanas. Ang nakawin sa atin ang katotohanan. Ano sabi sa unang Pedro, chapter 5, verse 8? Ang sinasabi sa unang Pedro, chapter 5, verse 8, maging handa kayo at magbantay. So, ito yung paraan talaga ng ating Panginoon upang tayo makaiwas sa kasinungalingan ni Satanas. Ang sabi dito, maging handa kayo sa unang Pedro chapter 5 verse 8 at magbantay. Ito pa yung kasunod. Ang diablo o si Satanas, ang kaaway ninyo ay parang leyong umuungal. Ang kaaway natin. Para praising na lang tayo. Ang kaaway natin ay parang leyong umuungal at nag-aali-aligid at naghahanap ng malalapa. Ganyan ang uri ng ugaling kasinungalingan ni Satanas. Ngayon, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo na maging kalakasan, encouragement sa ating lahat ang sinasabi po ng talata. Ang tanong, ganito, paano ba natin maiiwasan ang ganitong tactics ni Satanas sa atin? Kasi yung taktika niya yung aanuin tayo kakausapin tayo sa magandang pag-uusap, pero dadalhin niya tayo sa mali dahil siya ay ama ng kasinungalingan. So, ang unang-una natin pong gagawin para maiwasan natin ang ganitong kalakasan, sabi nga maging handa at magbantay, sabi ni Pedro sa unang Pedro 5:8. Number 1, relying on God's word as the standard of truth. Dapat tayo ay nakaasa lamang o lagi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos bilang pamantayan ng katotohanan. Para hindi tayo maninlang ni Satanas. Ang pamantayan natin ay ang kanyang salita. Dito natin kukuhanin kung paano tayo lalakas, kung paano tayo hindi mabibitag, kung paano tayo hindi magiging pasaway sa ating Panginoon. Kundi tayo ay susunod sa salita ng Diyos upang ang kasinungalingan ni Satanas ay hindi makapanaig sa atin. So, ano sabi ni Apostol Pablo tungkol sa na tayo'y umasa sa Diyos bilang pamantayan ng katotohanan? Relying on God's word as the standard of truth. Sa Efesos 6:10 natin kukuhanin hanggang 11. Ang sabi ni Apostol Pablo, bilang pagwawakas, finally, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Diyos o galing sa Panginoon. Saan daw tayo magpapakatibay? Sa kalakasan na galing sa Panginoon. Tandaan nyo, walang kalakasan kay Satanas, kasinungalingan meron. Anong kalakasan ito? Kalakasan mula sa salita ng Diyos. Magpapakalakas tayo sa kanyang salita. Ito sinasabi, magpakatibay tayo. Hindi lang sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. So, ang salita ng Diyos,
na ating pong maririnig kapag ating binabasa, dapat pumasok ito sa ating puso sapagkat ito'y dakilang kapangyarihan ng Diyos. Ayon sa Efesos 6:10. Ayon naman sa Efesos 6:11, ang sabi ni Apostol Pablo, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma. Alam nyo, kapag meron tayo na full armored, yung full battle gear, no? Kapag suot natin ang full battle gear ay kasuotang pandigma. Ito'y kaloob ng Diyos, sabi ng verse 11. Bakit natin susuotin daw ang kasuotang pandigma? Upang ito'y sumunod sa verse 11. Upang mapaglabanan ninyo ang pakana o taktika ng dyablo. Maraming po tactics ng dyablo. Napakadami po. Kaya mag-ingat po tayo sa ating pong spiritual na gawain. Kasi, no, alam nyo si Satanas, magandang magsalita, magandang mag-deliver, talagang makukuha ka niya, madilin niya katulad ni Adam and Eve. Si Eve, kita nyo, nagsalita ng yung ahas, naniwala siya kasi nga, ama ng kasinungalingan, at ang kasinungalingan niya ay una, magpapakita ito ng kabutihan. Pero ang dulo nito ay kasinungalingan, panlilin lang. Kaya maraming nabubudol Maraming nabubudol na Kristiyano sa ating buhay. Ito, bigyan ko kayo example. Paano malalaman na ang 1,000 peking pera na 1,000 at 1,000 totoo? Kalimitan po hindi natin malalaman kung hindi natin ito pag-aaralan o sinasanay natin o tinitignan natin, sinusuri natin, pinag-aaralan natin. Doon na lang natin malalaman kung ano yung peke. Kasi parehong-pareho Pag kumuha kayo ng peking 1,000 bill, yung magaling gumawa, at saka yung original, wala kayong makikita kapag hindi nyo napag-aralan ang peke at ang katotoo. Wala kayong masasabi. Baka maituro nyo pa yung mali, yung peke. Kaya nga, pag-aralan nyo kung ano ang peke, 1,000 at hindi peke, para hindi tayo po mabudol. Anong ibig ko sabihin? Bakit ko po sinasabi yung ganitong pag-i-illustration sa inyo tungkol sa 1,000 peke at hindi peke? Ganon din kasi ang spiritual na buhay natin. Misan po sa batas ni Satanas ng kasinungalingan niya, nai-scam tayo ni Satanas. Bakit? Dahil hindi tayo nag-aaral Hindi natin kinakabisado kung ano yung katotohanan at hindi katotohanan. Wala tayong discerning spirit, wala tayong espiritu ng Diyos na nagmumula sa kanyang salita na lumilipat sa ating puso. Kaya hindi natin nalalaman kung ano yung budol ni Satanas o kasinungalingan ni Satanas, kasi nagko-quote din si Satanas ng salita ng Diyos. At doon tayo po napapatibong. Nahuhulog tayo sa kanyang salita na kasinungalingan. Magaling siya mag-deliver. Magaling pa kaninong preacher. Pero kapag alam mo at lagi ka nagbabasa, may prayer devotion, may quiet time, hindi ka mabubudol ni Satanas. Ang kasinungalingan niya ay hindi mananaig sa ating buhay. Kaya, pag-aralan po natin ang katotohanan tungkol sa kanyang salita ng Diyos.
Kaya pag uwi nyo o kung nandito na kayo ngayon, nakikinig kayo, nasa bahay kayo, nakikinig kayo, o nasa labas kayo ng kalye, o saan man kayong dako, puntahan nyo na ang salita ng Diyos, pag-aralan nyo na. Lahat ng sinabi ko, lahat ng verse na sinabi ko, na sinabi ko sa inyo, ay pag-aralan nyo. So, ikabisado po natin ang salita ng Diyos sa ating puso. Kaya nga sabi ko sa inyo, para hindi tayo mabudol, mag-aral tayo. Study the Word of God. Pangalawa po na ating pong dapat gawin ay yung una po ay relying on God's Word as the standard of truth. Kasi yan po yung pamantayan ng katotohanan, ang salita ng Diyos. Pangalawa po, make time to talk God. Gumawa po tayo ng paraan. Anumang oras, pwede ka ninlangin, dayain, kasinungalinganan ng ating kalaban o kaaway na si Satanas. Yung pagtulog na lang sa gabi, baka pa kasi pag natulog ka, ni good night Lord, wala na. Wala nang devotion, wala nang panalangin, kaya tulog na lang kagad. Nakaw, aatakihin ka ni Satanas. Yun yung hinihintay ni Satanas eh. Yung kung saan ka mahina, doon ka niya titirahin. Kaya, paano yung magpalakas? Walang iba kundi ang magkaroon ng devotion, magkaroon ng quiet time, pumunta sa isang silid na tahimik, at makipag-usap sa Diyos. Make time to talk to God. Luke 22 verse 45 hanggang 46. Lucas. Pagkatapos manalangin ng Panginoon, siya ay tumayo at lumapit sa kanyang mga alagad. Nanalangin siya kasi sabi niya sa mga alagad, dyan muna kayo, makipanalangin kayo sa akin, at ako'y puwaparoon upang manalangin sa aking amang nasa langit. At ganun din kayo, manalangin din kayo para hindi kayo maano ng tukso, madaig ng tukso. At sabi niya, nanalangin sa ang Panginoon sa Luke 22 verse 45 hanggang 46. Si Jesus ay tumayo, pagkatapos siya manalangin at lumapit siya sa mga alagad. Ano yung naratnan niya? Kung nag-aaral kayo ng salita ng Diyos, ano yung naratnan niya sa mga alagad? Pagpatuloy natin ang salita ng Diyos mula sa Lucas 22:45 hanggang 46. Naratnan ni Jesus, natutulog ang mga alagad. Hindi nagde-devotion, hindi nananalangin sa kanila amang Diyos. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, bakit kayo natutulog? Bakit kayo natutulog ng walang panalangin? Yun ang ibig sabihin nun. Anong ginawa ni Jesus? Bumangon kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Yun yung totoo eh. Kaya lang tayo nadadaig ng temptation, ng kasinungalingan ni Satanas, dahil wala tayong panalangin sa Diyos. Dahil matibay na gawain natin sa ating Diyos ang panalangin at ang salita ng ating Panginoon. Kaya kung tayo po ay mananalangin, magde-devotion, may quiet time, kalokohan po na madaig tayo ng kasinungalingan ni Satanas. Ang conclusion po natin ay in last days, sa huling araw, sabi ng Diyos, kay Daniel chapter 1 verse 2, or chapter 12 pala, verse 4. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan
Marami ang tatakbot paraot parito at ang kaalaman ay lalago. Totoo, tama yan. Nasa last days na po tayo. Ibig sabihin huling araw. Malapit na po dumating ang Panginoon at ang technology, ang ibig sabihin dito, ang technology, ang kaalaman ay lalago. Kita nyo nga ngayon, nakakausap o nakakarinig tayo, napapakinggan nyo ako through cellphone lang. I-post lang ito, maririnig nyo na yung kaalaman ng tao ay lalago. Ibig sabihin malapit nang dumating ang Panginoon. Yang talatang yan, sabi ko nga sa inyo, nakatutok ito, nakapokus ito sa end time through Daniel prophesies. Sa panahong ito daw ay lalago ang technology, meaning Jesus is coming soon. Malapit na po dumating ang ating Panginoon. So, anong gagawin natin? Basahin ang salita ng Diyos at manalangin araw-araw, magbantay, maging matatag sa pananampalataya. Ayaw po ay manalangin. Dakilang Diyos, merong mga anak mo ngayon na nakikinig ng iyong salita. Lord, patatagin mo sila ng iyong salita. Ang salita mo ay banal, Panginoon. At ang salita mo ay buhay, mabisa, nakatatalos ng isipan ng tao ayon sa Hebreo chapter 4 verse 12. Panginoon, ayusin mo ang aming buhay. Ayusin mo, baguhin mo ang aming pamilya. Kung sino man dito may sakit, dinadalangin ko kayo sa Panginoon na kayo gumaling. Kung sino dito ay walang trabaho, dinadalangin ko sa iyo, sa Panginoon na magkaroon kayo ng trabaho. Kung sino man dito ay meron panalangin, sana tunugunin mo sila, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sapagkat ang sabi mo, ang panalangin na matubid ay diniringin din ng Panginoon. Hindi ko alam kung ilang tao ang nakikinig ngayon. Sana po marami kayong makinig sapagkat ang salita ng Diyos ay tunay at walang kasinungalingan. Totoo. Sumainyo ang malaking pagpapala ng Diyos sa umagang ito. Ito po ang hinihiling ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless you all.